So, recorded na tayo. Good evening sa ating lahat. Sa mga papasok, ayun, so dapat nakamute kayo. Kapag gusto nyo mag-open ng mic, same pa rin. Raise and click nyo yung emoji na raise hand kapag may question. Ayun. So, ang topic natin ngayon ay about sa fuel pump system and engine temperature system. Basic lang naman kung isipin natin, pero napakalaking epekto sa motor. So, syempre, pag sinabi nating fuel pump system, ayan, unang-una na connected sa topic ay fuel. So, pag sinabi kasi nating FI, fuel pump system or yung fuel system ay kontrolado ng filter box. Pero syempre, ang fuel pump system may sariling mechanism yan. Pero hindi yan gagana or hindi yan uh, magpa-function ng maayos kapag hindi siya uh, controlled by PCM or ECU. So, pag sinabi nating computer box or sinabi nating fuel pump system, ang fuel pump, kapag naririnig natin yan, involved dyan yung pressure. Involved dyan yung voltage, involved dyan yung negative or yung trigger natin. So, sinabing trigger, ibig sabihin, sa mga nakarating training ay connected siya sa program. Okay. So, guguhit lang ako dito ng isang example ng pump. Yan, sana medyo malinaw siya screen. So, guguhit lang ako ng example ng pump. Pump baka sabihin to or parang kabutituan. Wala ko nakikita. Parang mas maganda pa yata yung whiteboard ah. Yan, testing ako sa whiteboard ah. Whiteboard. Yung whiteboard tayo. Ina pa volume ko. Kaya oh, malakas ang volume ko. Sound check. Kamusta sa iba diyan? Kung mahina yung volume ko. Medyo sir. Okay naman. Okay naman. Okay naman ba? Paano nangyari yun? Baka Bago. maingay lang, baka maingay lang sa kanila, sir. Oo, tingnan lang ha. Okay naman yung volume ko eh. Naka 98% na ka. 100 ko ha. Yan. 100 na yan. Nakikita niyo yung whiteboard? Ah, Kapit, sir, kapit. Bakit isa kong whiteboard eh? Itong whiteboard mismo sa screen. So, tingnan lang. Hindi ko marunong gumamit ng whiteboard na to eh. Harap na tayo. Paano gusto ng whiteboard? Oh, ito pala yun. Yan. Okay. Sabi ko, fuel pump to. So, intindihin nyo na lang.
Oh, wala. Kapit na sa katotohanan to. Kaaral tayo dito mag-ano eh. Kaaral tayo dito mag-drawing. Dapat pala drawing na ako kanina eh. Ito pala ko pahirap eh. Saan nyo na. Hindi talaga marunong. Ganun nga lang natin. Pura. Saan pura? Ito na pura. Okay, so ganito. Isipin nyo na lang pump to. Ito, gawa tayo ng parang hugis motor. Isipin nyo na lang pump yan. Wala tayong actual picture ng fuel pump eh. Teka lang, pwede insert dito yung insert dito ng picture ng galing sa Google. Sino pa marunong sa Zoom? Pwede ba tayo mag-insert dito ng ano? Galing sa Google na ang wala namang pagpipilian eh. Meron ba? Wala eh. Wala siyang ano, option. More. Export. PNG. Okay, meron. Kailangan. Google. Google. Isa app siya ta, sir. Dito kasi ako mag-training eh. Walang script dito eh. Kung ano yung tinuturo ko yun mismo eh. Ito. Yun, pinakita ko. Save natin. Sir JM, baka may alam ka sa ano, may alam ka sa Zoom. Ito nga, sir, Paano? nahanap ko. First time ko rin, first time ko rin din kasi gumamit niyan, sir, ng ano eh, ng mga apps ng ano eh, Ganito, meeting. ganito pala yung pakiramdam ng tatakanta ko. Ano yung lalagay mo sa... Hmm. Iba pag actual eh, no, sir, no? Oh, wala kasi script dito na ano eh. Dito muna lahat to. May screenshot eh. Issue tayo dito eh. Hindi rin pump eh. Mukhang ano ah. Sisentro natin yung pump 10 mga sir para pag gumagawa kayo ng pump system. Ayan, kaka-encounter lang pala ni Sir GM. Ayan, kaka-encounter niya lang yan. Nagamit niya yung mga tinatago niyang mga talento. Pati mag-save ng image. Yun. Oo Save. nga. Nakawala. Kaya na to, okay. Yes, sir. Hmm. May nakalagay dito kasi export. Meron dito open in browser. Okay. Ito meron.
Open yung browser. Malagyan lang. Nakikita niyo ba yan? Wala. Wala kayo nakikita sa screen? Nawala, sir. Nawala, sir, nawala. Kailangan ko pala mag-export. Export. 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 From PDF. Pa rin eh. Talagang maasahan kung ano. Hindi ko alam mo gano'n ang operate ng Zoom. Okay. Daming pumasok ah. Pag dito na bypass na. Gagawa talaga ng parang para makapasok sa training ah. Okay, ganito. Buhay na lang tayo mano-mano. Kulay ba to? Yan. Team. Okay, sa buhit. Chorang pump. Yan. Mas magandang guhit ngayon dyan. Oh. Malaman tayo sa magaling guhit. Sira yata yung mouse nito ah. Yan. So, example ito ng hindi ko na masabi, fuel pump talaga siya. Pero ganito siya eh. Ito naman, itong side na to, ito naman yung sa, ano to, fuel pump, o yung pinaka-in ng fuel, dito yan. Dito mismo sa may bilog na yan. Okay? So, ito naman side na to, ito naman yung, siyempre, pag sinabi nating pump, gumagana yung pump by voltage. Okay? So, dapat dito sa red line na to, kapag nagto-troubleshoot tayo ng isang motor, dapat gumagamit din tayo dito ng hindi lang basta voltmeter or hindi lang diagnostic tools. So, dapat alam natin na mayroong voltage na pumapasok dyan. Voltage, ah. Yeah. So, 12 volts yan. Dito naman, sa kabila na to, ano siya, negative, negative, trigger. Yan. So, itong side naman sa kabila. Kapag nagte-testing tayo nito, example, may dumating sa shop natin, hindi gumagana yung pump. So, bubunot natin yung sakit banda dito sa may, ito yan, sa may pump mismo yan. Lalo sa mga Honda, mas mabilis siyang makita kasi nasa taas siya ng tangke. Hindi katulad sa mga Yamaha, nasa ilalim siya ng tangke. Pero same lang din naman ng proseso kasi ang fuel pump, ang nagdadala dyan, or yung in voltage. Voltage ang pumapasok dyan. So, siyempre, kapag may usapang voltage, meron niyang battery. Ayan, battery siya. Saan nyo na? Dapat tayo yung battery. Okay. So, positive and negative. So, ito yung positive. Bakit natin ito positive?
Nawala. Wala yung drawing natin. So, ayan. Yan sa drawing natin, nawala. Na-delete? May nag-delete? O, wala yung draw. Ano natin ah? Ba't makikita yun? Sir, adjust mo sir, fit to screen. Ha? Tignan mo sir yung sa page sir, yung may 2%, yung ilang percent, tas ipindutin mo sir, lagay mo fit to screen. Pin. Wala nakalagay. Wala siya nakalagay. Ay, ito. Nawala. Nawala yung ginagawa natin. Hira. Wala talaga, oh. Nando ko nga eh. Wala saan napunta yun eh. Ay, hirap naman ito. Nawala na nga talaga sir. Nawala na talaga ang tuluyan. Siya na kayo hintay gumamit ng share screen na to eh. Ah, kaya nga, mas maganda siguro tuloy natin sa kamay. Hindi ko rin makita eh, oh. Eh, may nag-zoom. Ibig sabihin na control nyo rin? Nakokontrol nyo rin yung screen? Mm, Kasi gumagano. Parang, parang sir, bio niya sir, pwede mo siya madrag. Ay, yan, oh. Nakita ko may gumagano eh. Zoom in, zoom out lang, sir. Yan yung pwede. Hindi, nakokontrol nyo eh. Oh, fit to screen, oh. Nakapit na yan, oh. Wala talaga makita. Ayan, oh. Naka-fit to screen. Nakokontrol. Nakakontrol siya. Okay, so nawala tayo sa drawing. Mano-mano. Yun na nga. Nawala tayo. Pantali yung camera. Mano-mano tayo, mano-mano. Mas mabilis to sa mano-mano. Ayusin na natin yung drawing natin. Yan, drawing na lang tayo ng pambuli. Pero mas siguro, nakikita nyo naman siguro to eh. Kitang-kita. Kitang-kita. Mas mabilis pa dito kaysa then meron siya dito tinatawag natin filter. Yan. So, pag nagpe-PMS tayo or nagto-troubleshoot tayo, every time na magto-troubleshoot tayo, every time na magpe-PMS tayo, dapat sine-check din natin yung fuel pressure. Kagaya kanina, may pumuntang mechanic dito sa akin. Ang nangyari kasi sa kanya kanina, nag-FI cleaning lang daw siya. Tapos, ang nangyari, after FI cleaning, hindi na tumino yung minor. Ang minor niya, taas-baba. Pag sinarado naman niya yung IEC, masyado mataas ang minor. Kapag naman binigyan niya ng kita, masyado namang mababa. So, nalito na siya ngayon kung ano yung gagawin niya after niya ng throttle body cleaning. Okay. So, sabi ko sa kanya, testingin natin yung fuel pump pressure. Baka kasi nung ginalaw mo yan, nagkataon naman na bumaba yung pressure kasi ang nangyari sa sunog ng spark plug ay puting-puti. So, isipin mo, puting-puti ang sunog ng spark plug. Bakit pump agad ang tinarget ko sa kanya na i-troubleshoot namin? So, yun na nga, tinesting namin ang pump. Dapat kasi ang Honda kasi dapat ay 42 PSI. Ayan dapat siya. Malinaw ba dyan nakikita sa inyo o baliktad? Baliktad? Okay naman sir. Malinaw, sir. Malinaw, sir. Okay naman. Sa akin na siguro baliktad kasi pag sinabing Yamaha, 35 PSI. Tandaan nyo yung mga sira, kapag gumagawa tayo ng pump, dapat meron tayong tools na
pang testing ng PSI na ng pressure. Kasi pag-usapang pump kasama ang pressure diyan or KPA. Ang KPA mas accurate kaysa PSI. Okay. So, nung tinesting ko yung PSI, 40 PSI lang siya. Ngayon, sa mga umaten dito, tanong ko sa inyo, ang 40 PSI ba ng Honda, okay lang ba? Sa mga naka-encounter? Okay ra, sir. Okay lang, sir. Okay. Kaya pa naman ata, sir. Sige, sa mga na-encounter, kaya pa. Pero sa mga Mababa. 45 po, 45. okay, sino nakakaalam ng standard PSI ng Honda? All Honda to, sir, pare-parehas yan. Standard PSI ng Honda. Pag gumagawa kayo ng fuel pump, paano kayo nag-testing? Sa sirit? Sa tunog? Or by Pressure gauge. Siyempre, kapag gumagawa tayo ng FI, dapat hindi tayo nanguhula, mga sir. So, pinaka-the best talaga niyan, kapag pampang-usapan, dapat meron tayong gauge para hindi tayo nalilito kung anong ba may problema. So, Pressure pagdating pa gauge. ng motor, bago tayo mag-PMS or bago tayo mag-troubleshoot, testing natin yung fuel pump. Unang-una, tingnan natin kung anong motor. Kung Honda yan or Suzuki, parehas lang ng PSI yan. 42 PSI. Bakit anong pinagkaiba ng 42 PSI sa 35 PSI? Bakit ang Yamaha 35 PSI, ang Honda 42 PSI? Paano nangyari yon? Bakit kaya? Sa pump, sir. Kapasidad ng pump. Kapasidad ng pump. Pero ang result ng AFR, same. 14.7 ang target ng mga FI sa AFR. Yun yung air fuel ratio. Ang air fuel ratio, yan yung reading after ng fire or CO 3.5%. Yan, Position po ng pump. positioning. Kaiba sila injector. Bakit kaya ang Yamaha kapag nag-42 PSI masisira? Sa Honda naman, kapag nag-35 PSI, hindi matino. Ano kaya pinagkaiba ng dalawa na eh? Same naman ang result. Sa injector. Same CC ng injector ang 125 ng Yamaha at 125 ng Honda. Sino nakakaalam ng CC? Injector CC ng Honda Click 125. Ilang CC? Sino nakakaalam? 150. 125 ang makina, 150 ang ano? By holes ata. Di ba by voltage, sir? Sir. Same 12 volts ang pumapasok dyan. Ay, yung by holes siguro, sir, yung ibig kong sabihin. By holes. Volts yan. Halimbawa, Sa dami, kasi 125 ay 6 volts. Ang Honda 125 ay 6 volts. Ang Yamaha 125 ay 6 volts. So, same sila. Anong technology ang meron dyan? Bakit? Okay, so lipat muna tayo. Baka Sir, lalo tayo yung magkaroon. regulator. Ito mga sir, pag sinabi nating fuel pump, ito siya. Meron kasing pump na katulad ng Yamaha, meron siyang polarity na positive, negative. Okay. So sa Honda, meron din siyang positive, negative, pero ang sakit ng Honda sa pump ay 4. Okay. 4 yan. Sa Yamaha naman,
Dalawa lang. So yung dalawa na yun sa Yamaha, ito pa. Positive negative lang din yun. Ang pumapasok sa positive ay 12 volts. Ganun din sa Honda, ang pumapasok sa positive ay 12 volts. So safe lang na battery, siyempre battery natin 12 volts. So ang magpapagaan ang pump ay drive-in ng DC. Tawag yan DC. So pag sinabing DC, ang nagdadala dyan ay battery. Battery voltage natin. Ano ba ito yung view natin? Contact po. Ayun, nakikita ko na lahat. For GM, ano mo na lang, screenshot mo na lang yung mga patent kasi hindi ako marunong mag-screenshot dito sa laptop na to eh. Para meron tayo record. Okay. So, 12 volts ang pumapasok sa pump ng mga FI. Siyempre, pag 12 volts ang battery, 12 volts yung papasok yan. Yung kabilang linya, para umikot ang pump, siyempre nangangailangan ng polarity ang ating pump. So, negative. Pero, trigger siya. Bakit sinabing negative trigger? Yan. Si ECU sir, nagbibigay ng negative trigger niyan. Siyempre, pag sinabing negative trigger, tama yon. Kontrolado siya ni filter box. Okay. So, sa madaling salita, yung negative trigger, diretso yan sa computer box, sa ECU mismo. Hindi na nakikita sa screen. Sabi, kinulang yung ano natin ah. Yan. Diretso sa ECU. Yung negative trigger ng pump. Okay. So, kompleto na yung pump natin. May 12 volts, may negative. Ngayon, si negative trigger, kagaya ng nakaraang topic, gagana si negative trigger kapag in-on natin ng susian, may papasok dito na ilang seconds. 3 seconds. 3 seconds na trigger galing sa ECU. So yung pump, gagana siya or uugong siya ng 3 seconds then mamamatay. Bakit siya mamamatay? Kasi kontrolado siya or nakakonect pa rin siya sa CK phase sensor. Na kapag hindi gumagalaw yung magneto, hindi rin uli magbibigay si ECU ng trigger. Then si CKP, nagbibigay naman information kay ECU na paganahin si trigger ng pump. Every time na gumagalaw yung magneto at nadidetect ng sensor yung magnet, nakarang topic natin yan sa mga nakapakinig. Okay. So, tandaan natin, ang pump, gumagana lang siya in 3 seconds. Then, yung isang linya dyan, yung positive, ang kulay niyan ay black, stripe, white sa Honda. Okay. So, yan yung positive line ng Honda. Black, stripe, white. Okay. So, pag tinester natin yan, pag ginamitan natin ng bulb, umiilaw yan. Pero, hindi porke umiilaw ay tama na. Kasi, ang accurate talaga na pang-reading dyan ay voltmeter or yung multitester na nakaset doon sa 12 volts. Okay. So, dapat, kapag ang battery natin ay 12 volts, dapat ang papasok dito sa pump ay 12 volts. Okay, so ito yung maganda dito. So sa battery, may makikita kayo doon sa mga original battery ng Honda
Ah, ayan. So, positive yan at negative. So, body ground. Then yung positive niyan, papunta doon sa ignition switch. Okay. So, may mababasa kayo sa battery na nakalagay dyan ay 12.4 volts ang minimum. Ayan. Kapag bumaba ka sa 12.4 volts, nakalagay doon, may maliit doon na letra, this need charging. Ayan, makikita niyo, basahin niyo yung mga original na battery. So, nakalagay doon, this need charging kapag bumaba ka sa 12.4. Bakit? Kasi ganito yan. Pag nag-on ka na ignition switch, marami siyang pupuntahan. Like sa Honda, example natin yung Honda Click, meron siyang 4 na outlet or output. Yung input nun ay 12.4 voltage ang minimum. So pag susi mo niyan, yung isang linya pupunta doon sa accessories, yung isang linya pupunta doon sa FI, yung isang linya pupunta doon sa ECU, at yung isang linya pupunta doon sa mga controller like gauge, relay. Yan ang pupunta ng isang linya dyan, yung positive. So ilagay na lang natin dito load. Ayan. So 1, 2, 3, 4, 4 na naghati-hati ng linya. 12.4, 12 volts ang battery lang na minimum natin. Then may sobra siya na 4. Yung 4 na yan, doon pupunta sa 4 na linya yan. Sa Honda, makikita nyo sa Sian, 4 talaga yung wire niyan. So dapat ang bawat linya na yan ay 12 volts ang pupuntahan. 12 volts lahat yan. Total niyan, 12 volts, 12 volts. Mas maganda nga, mas mataas. Ang minimum lang na hinihingi natin ay 12.4 sa battery. Para pag susi mo, eksaktong darating dito ang pump na topic natin ay papasok doon sa linya ng pump ay 12 eksakto or 12 pataas. Hindi sa bababa ng 11.5, 11.8, 11.9. Kasi pag sinabi kasing pump, meron siyang pressure, PSI. Okay. Na kapag bumaba yung voltage, humihina yung PSI. So, bakit ba napakahalaga ng PSI na yan na hindi dapat siya nagda-drop? Ang minimum ng Honda ay 42. Kasi ang nangyayari dyan, kapag nagda-drop ang PSI ng pump, so pupunta yan sa hose. Okay? Yan. Pupunta yan sa hose. Ayan. So ito yung, itanong natin yung pump. Ayan, ito yung pump. Pupunta yan sa hose. Ang hose ng Honda ay mas malaki kumpara sa Yamaha. Yan, mas malaki ang butas niyan. So, pupunta ngayon yan sa injector. Yan. So, yung pump, meron siyang 42 PSI na minimum. Then, palagay nyo na, si injector ng Honda Click ay 100 cc. Click 125 100 cc yung injector. Then, meron siyang nakalagay na 6 holes. 6 holes yan. Ayan. Then, ang target natin na PSI sa Honda ay 14.7 AFR. Air-fuel ratio. So, nandyan na yung combination. Yun yung next topic natin para makuha natin yung ibang pinanggagalingan ng AFR. So, para makuha natin yung AFR na 14.7, kailangan yung pump natin, natatarget niya yung 42 PSI, then 100 cc ng injector and 6 holes. Okay? So, kapag bumaba ngayon, ang PSI ng fuel pump, yung 100cc, ito yung cc na to, ito yung volume niya, ito yung nakukuha niya, halimbawa, per seconds. Ayan
seconds. Seconds na usapan. Dapat, every seconds, nakaka-target si injector ng 100 cc. Example yan ha. Kapag ang PSI mo ay 42, matatarget niya yung 100 cc per seconds. So kapag na-target niya yung 100 cc per seconds, ang magiging resulta ng AFR natin ay 14.7. Ito nababasa to sa diagnostic tools. Yung mga accurate na diagnostic tools na nababasa ito. So ibig sabihin, pag nakukuha mo yung 14.7, nasa echo mode ka. Nasa echo mode ka. Ibig sabihin, hindi siya super lean. Pasok pa rin siya sa lean, pero yan ang target kasi ng mga FI. 14.7 AFR. Na kapag bumagsak yung PSI nyo, ng example, lumabas dyan ay 20 PSI. Like sa na-encounter namin sa tinraining namin yung isang kilalang vlogger na hindi siya naniniwala sa fuel pressure gauge. Naniniwala siya sa kaalaman niya. So ayun, ang motor ay umangkot ng kulang-kulang isang buwan sa kanya, hindi niya napaandar. Pinalitan niya na lahat ng parts, lock, piston, computer box, battery, susian, harness, halos lahat na. Hindi kasi siya gumagamit ng fuel pressure gauge. Okay. So, napakahirap niyan pag tayo namumula. Bumabase lang sa sirit. So, siguro gumuhit siya ng 1 metro mula sa paanan niya na kapag lumagpas sa 1 metro yung sirit, ibig sabihin good. Kapag hindi umabot na 1 metro, palpak yung fuel pump. Hindi ganon. So, ang usapan dito ay PSI. Ito, pakita ko sa inyo yung gauge ha. Ito yung sinasabi kong gauge. Ayan o. Pang BP yan. Doktor nga gumagamit yan eh. Siyempre, hindi mo naman malalaman yung tao kung high blood or anemic. Kailangan mo talaga ng gauge na yan. So, gumamit kayo niyan. Ano yung host niyan? O, yan. Pang Para BP ng iwasan, motor, sir. para hindi kayo nanguhula. Ayan, di ba? Para pagdating ng customer, pag-testing mo ng motor, sir, yung motor mo, high blood. Yung motor mo, yan, ganyan. Yung motor mo ay anemic. Ayan. So, pag anemic ka, may kalalagyan ka, may hilo ka. Ganun din naman ang motor. Ayan, tama niya kasi Christopher, meron siyang gauge. So, kapag bumaba yung PSI na yun ng 20 PSI, hindi niya na matatarget yung 100 cc per seconds. Tawag yan, hagok, kapos, short. Short ka na ngayon ng fuel. Minsan maganda yung minor, pero pag binibirit mo, bakit kaya yung mahagok, kapos? Tapos pag binuksan mo yung spark plug mo, kulay puti. Kasi nga, may isang may kinalaman sa paglilin ng motor ay ang fuel pump pressure. Dapat ang target natin yan ay 42 PSI. Eh paano pag diniagnose mo naging 40 PSI, kulang yan. So ibig sabihin, yung 100cc mo kapag 40 PSI ito, pwedeng maging 80cc na lang siya. Ang volume na ibibigay niya doon sa mixture. Okay. Yung holes na yan, wala namang kinalaman yan sa volume. Iba kasi, para lumakas na yung hatak, lumakas sa gasolina, kailangan natin magpalit ng 10 holes. Hindi totoo yun. 100cc 6 holes, 100cc 10 holes, 100cc 8 holes, iisa lang ang volume. Iisa lang ang binabato yan. Sana mag-gets nyo yung ganyang na hindi usapan ng holes. Eh bakit iba nagpalit ng 10 holes? Eh gumanda yung hatak. Eh anong cc kaya yun? Ganun yun. Ilang cc kaya nilagay? Baka naman yung dati, 100cc na 6 holes, ang nilagay naman ay 120cc na 10 holes. Yan. So yun lang yun. Pero dapat cc ang usapan, hindi holes. Okay. So doon muna tayo sa PSI. So ngayon, na-diagnose mo ngayon 20 PSI ang fuel pressure mo. So hindi agad tayo maghusga or magsasabi sa customer na ay sir, sira po yung fuel pump mo. So wag muna. Ang gawin natin dyan, troubleshoot muna tayo. Kagaya na sinabi ko kanina,
Doon sa sakit ng fuel pump, meron siyang positive at meron siyang negative trigger. Okay. Negative trigger. Isa. Dapat dito sa screen. Para di nakita. Dito pala kung di nakita. Yan. Meron siyang positive at negative trigger. So, sure natin na ang papasok dito sa positive, pag tinesting natin yung battery na 12.4 volts, dapat dito sa fuel pump, ang darating dyan ay 12 volts. Na? Para malinaw yan. Then sa negative naman, kapag magte-testing kayo, ang tester nakalagay sa positive at nakalagay dito yung negative point ng ating tester, pag susi natin, dapat iilaw ito or papasok dito yung trigger in 3 seconds. Siyempre, kung sa 12 volts sa battery kayo nakalagay ng tester, so dapat ang magiging reading ng tester nyo ay 12 volts in 3 seconds. Then, mamamatay ang fuel pump dahil hindi umiikot ang crank. Okay. So, kapag ang pumapasok na voltage dito ay 12 volts, next step tayo. Kasi ang PSI na lang ay 20. So, bubuksan ngayon natin ang fuel pump. Tandaan nyo at take note nyo, ang Honda, kapag tinanggal natin ang fuel pump, lumulobo yung o-ring. So, automatic, kapag troubleshoot kayo ng pump ng Honda, offer nyo agad sa customer, sir, automatic po ito, hindi pwedeng basta check lang. Kasi once na binuksan natin ang pump ng Honda, lumulobo po yung o-ring. Swerte nyo na lang kapag bagong kapit niyang o-ring, hindi yan lulubo. Pero lumulobo talaga yung karamihan kasi meron siyang pressure sa tangke at meron siyang yung fuel na yan na kapag papalaki ng o-ring yan. Lalo pagka nalamigan na, hangin na yung o-ring, malaki yan. So automatic, kahit yung customer ay magpapacheck up lang ng pump, automatic may gagastusin siya. Hindi pwedeng ilibre nyo yan. Sa iyo, kung gusto nyo libre, marami naman kayong pondo, libre nyo. Pero dapat talaga hindi nililibre yan. So pagbukas nyo ng pump, ano ba yung tinicheck natin doon? Tingnan natin yung filter kung buhay pa ba or bulok na. Pero dapat tumitingin tayo sa speedometer, sa kilometer kung ilan na ba ang tinakbo niya, kung tumakbo na ba sa lang 20,000. Sino nakakaalam kung ilang kilometer bago magpalit ng fuel filter sa Honda? 20? Naka, 40,000 kilometers. yun, accurate. 30 po. 40,000 kapag ang fuel filter na nakakabit ay original. Pero pag aftermarket, ilang kilometer lang ang dapat natakbuhin bago magpalit? 20. 10, 20, 15. So, alin yung i-offer natin? Yung original o yung local or yung aftermarket? Original na, sir. Original, sir. Depende sa budget ng customer. Alam mo yung mga Chinese, natutuwa ako eh. Gusto ko madali masira para dami benta. Dami gawa. Marketing strategy, sir. Yes. Siyempre, yes sir. So, ganun yun. Depende sa budget ng customer. Pwede kayo mag-offer ng original, ito yung presyo, mahal siya. Ito naman yung aftermarket namin. Aba, abot kaya. Pero sir, papaliwanag nyo na every 10,000 kilometers, sir, palit kayo ng filter. Minsan 5,000 lang kilometer. Eh, yun lang kaya ng budget ng customer eh. Siyempre, yung customer, makikipag-deal sa inyo yan. Kaya every time na gumagawa kayo siya ng mga motor, next training, itatopic ko to. Safety ng mekaniko, every time na nag-o-offer tayo ng mga parts, nag-o-offer tayo ng mga services, next training, ituturo ko sa inyo yung dapat gawin nyo to eh. Alam ko yung iba dito napakinggan na pero yung nakikita ko siya nila, hindi pa rin nila sinusunod. Safety to ng mekaniko at safety ng client. Dapat laging ganun. Sir Aram, Yes, sir. para sa akin, pagpalit ng filter, dapat every 12,000 kilometer. Kung mabase tayo sa by the book, base sa manual,
Yung manual kasi ginawa yan doon sa manufacturer ng motor. Sa ibang bansa malinis ang fuel, dito sa atin marumi. Ito nga naman. Ay siya na. Pwede. So may bago na tayo ipapaliwanag sa customer. Kasi minsan, tama nga naman, nagkakarga sa tingi-tingi. Minsan nga, gasolinahan na nga eh. Yung mga latak pa, tama. Yung mga ganyang suggestion, di ba? So, syempre, Sir, kapag nag-offer tayo ng ganyan, eh, dagdag pagkakitaan yan. Tama nga naman si Sir. sir, kaya nga gusto ng ano dito sir ng Chinese eh. Dami kasi pwedeng pagkakitaan dito. So, wala tayong magagawa pala kahit gamitin natin ng original, sir, kahit gumamit ka ng original. Pero hindi ganun eh. May stock tayong original, hindi natin mabebenta yan. Siyempre, yun nga, depende sa customer, sa kaya niya, at depende sa pakikipag-usap natin sa customer. Next training, sir, maintindihan niyo yan kung paano natin gagawin sa customer para kapag gumagawa tayo, kahit papel-papel lang, pwede na. Next time, tuturo ko sa inyo yan. So, pasok tayo doon sa pump. Tingnan natin yung filter. Kaya pala, ang bumaba yung PSI, nadurog yung filter. So, tandaan nyo, sir, protocol once na yung filter ay nadurog na, automatic, huwag nyo nang linisan yung pump. Dapat, kapag durog na yung filter, pagbukas nyo yung durog talaga, automatic offer na kayo ng palit ng filter at offer na kayo ng palit ng injector para dagdag pagkakitaan. Eh, paano yan, sir? Yung customer walang budget. Eh, nasa inyo yan kung gagawan yung parang kung gumana pa yung motor or gumana pa yung injector, edi mas maganda. Pero, pinakamaganda dyan, always kayo mag-set ng package. May package kayo sa shop nyo. Kapag may mga ganyang mga sistema, eh siyempre, kasalanan ng customer yan, pinabayaan niya yung motor, pinistock niya ng ilang panahon, hindi niya pina-check up, durog talaga yung filter niyan. At bakit papalit na ng Standard na injector? lang po. Standard po, sir. Palit talaga. Mas maganda. Parang ganito, nag-top overall tayo. Pero sabi ng customer, kaka-top overall lang yan. Pero ang protocol kasi, every time na magta-top overall tayo, palit talaga valve seal yan. Or nag-valve lapping tayo, nagbukas tayo ng valve. Automatic palit ng valve seal yan. Huwag natin pipilitin, okay pa to sir. Parang gawin nyo na rin protocol yan. Hindi natin pinagkakita ng customer, pero ang hirap kasi magbaklas ng makina, like sa pump. Hirap kasi paulit-ulit. Ngayon, good ang pump, nalubak lang, paryado na naman. So, mas maganda para siyempre may iningatan kayong pangalan sa shop nyo. Depende na lang wala kayong iningatan. So, pinaka-the best dyan, mag-offer kayo ng package. Yan, Sir Jude. Gaya dito sa amin, sir. Yung offer ko nga, yung standard ko, ganito. Hmm. Balik stock talaga, ganyan. Pero pag may gusto yung customer, syempre, binibigyan ko rin siya ng konting advice na kung gusto mo yan, hindi ako makapagbibigay ng warranty. Na Yes. ganyan, kasi yan yung gusto mo. Pero may standard procedure kami. Kaya yan yung binibigay ko. Kasi alam ko rin naman na pag nasa standard talaga yung gawa natin. Yes. May guarantee tayo. Naman. Pero pag may gusto si customer, syempre, susundin natin. Pero magbibigay tayo ng kunting advice sa kanya na wala tayong mabibigay na warranty. Basta ang usapan ng FR. Si Sir Jude, mayroon siyang nag-raise hand. Sige sir, open mic. Magandang gabi, sir. Tama Yes, yung sir. sa'yo, sir. Kagaya sa nung malit na bagay lang sa pagtitin sa oil, di ba? Kada abay natin ng drain plug, kung minsan hindi pinapalitan yung washer. Pero at least yan dapat kada palit ng oil, palit ka din ng drain plug. Kasi naglilig din yung drain plug. Ganun din yung iba talaga na dapat kung ako kasi kapag fuel na kasi yung pinag-uusapan, kung minsan 1 year sa akin yan, pinapalitan ko na. Kaya mapatuloy yan. Tama. Sir JM, nag-raise hand. Ayan, sir. Katulad nung nagawa ko kagabi. Nakita agad kung ano yung mga problema. Kasi, tagito, madalas maubusan ng gasolina yung low level yung gasolina yung motor niya. Kaya, nagkaroon ng problema yung L filter, pati yung motor pump.
Kasi pagka nasasagad yung ano, yung gasolina, nahihigop niya na yung mga dumi sa loob ng ano, tangke. Kaya isa din doon, turuan natin yung ano, yung mga client natin, yung customer natin, kung paano nila maalagaan yung motor nila. So, saka yung ano, tag ito, isa pa, pagka nagbigay tayo ng option sa kanila na gumawa, as soon as ano, possible talaga, palit pyesa, wag yung titipirin natin na gusto nila na sir, gusto ko ganito lang gagawin eh. Huwag tayong papayag kasi tayo din naman problema. Sa yung customer naman, may budget, katulad ng sinabi ni Sir Richie kanina, wala problema na i-compare natin yung package. Pero, siyempre, may mga customer na minsan kulang sa budget, gagawa ng parang. Pero ipapaliwanag natin na, sir, kahit sabihin natin na nilinis na natin to, ito kasi ang reading niya eh. Nagluluko. Matatandaan nyo sir, pag gumagawa kayo ng pump, dapat meron kayong pump tester ng voltage. Pressure ano, Yun pressure, ng pressure. Kasi ngayon, hindi ako makapag-offer sa inyo ng fuel pump gauge kasi gawa ng hindi kasi ako nakapag-stock. Parang hindi beta na pauwi ako. Ano naman ng Scorpio eh. Anak ko, baka maabutan ng Scorpio. Dito ka sa amin may Scorpio na eh. So, nasa inyo pa rin yan mga sir, pero ang tinuturo namin, mas maganda kapag gumagawa tayo ng motor, hindi man tayo ganun ka-professional kagaya ng mga kasa, pero mas maganda doon tayo papunta na every time na may ginagawa tayong motor, standard tayo. Or kung meron naman tayong parts. Kasi isa sa mga pinupush ko every training, every time na may ginagawa kayong motor or may mga sira, huwag na natin gawa ng paraan na nakakatipid yung customer ko, lalo naman ang customer may kaya namang budget. Halimbawa, mekaniko tayo mga sir. Ito kasi puntos ko eh. Hindi naman ako, ah, hindi ko kinokontra yung mga ganong sistema. Ito kasi, halimbawa, mekaniko tayo, tapos may amo tayo. Siyempre, ang sir natin sa shop, siyempre tayo ay mekaniko, minsan binibigay ng amo natin, ang kita natin ay lahat, walang parte ang shop. Meron namang mga mekaniko na may porsyento, 20, 80, meron namang 50-50, depende sa usapan niya ng shop ng rule. So, siyempre, tayo namang mga mekaniko na bilang pakonsuelo dun sa may-ari ng shop na dapat gumagalaw din naman ang pyesa nila, hindi lang basta na gumawa tayo, kumita tayo mga mekaniko, okay na tayo, solve na tayo maghapon. Mabawi na tayo or nakakota na. Isipin din natin yung owner ng shop na siyempre, nakaalalay sa atin yan na isa yan sa paraan para makapagalaw tayo ng parts. Hindi para sa kumita. Yan o. Kailangan natin minsan i-offer natin na, sir, meron po kaming pump dyan. Meron ba kaming fuel filter dyan? Sir, huwag mo nang gawa ng paraan yan, sir. Huwag natin linisin kasi pag nilinis natin yan, tapos yung fuel filter mo ay durog na or padurog na, ang magsasuffer po niyan yung injector kasi papunta yan sa injector eh. So, hihigupin niya ng injector. Ngayon, kapag yan pumunta sa injector, mas malaking gastos. Ngayon, Yan sir, yung sinend ko, yung sa fuel pump, durog yung filter. Ayan yung inayos ko, pinapalitan ko na yung pump, injector, buong pump pinapalitan ko na. Kasi Kasi bumaba kasi siya bumaba na siya ng 20. Tapos nung tinignan namin yung pump, durog na yung filter. Galing Pangasinan to. Pinunta dito sa Ilocos. Layo, no? Oo, So, sir. ganun yung mga sir. Kasi ang connection niyan, kapag yan ay nadurog ang filter, madudurog ang mga higla niyan, ihigupin yung injector. Tandaan nyo, kapag ang injector ay mas maraming holes, mas mabilis bumara ang mga butas. Take note nyo yan ha. So kung papipiliin kayo o papipiliin ako, alin ba mas maganda? 4 holes o 6 holes o 10 holes? So mas gugustuhin ko yung 4 holes. Bakit? Kahit pa nadurog yung filter ko, tatagos yan sa butas. Kasi, bakit? 100cc yung injector.
Ang holes niyan ay 10. Siyempre, i-divide yung butas na yon. Yung 10 na yon, maliliit na lang yon para magka-volume siya ng 100cc. Ay ilabas yung 100cc. Eh, ganun din naman sa 4 holes. So, kaya 4 lang ang butas niya, pinapalakihan siya para mailabas niya yung 100cc. Pero mas malalaki ng butas. Kumpara sa 10 holes, para makuha mo yung 100cc, lumiliit na lumiliit kahit marami siyang holes. So, may tsansa or mas mabilis ang tsansa na bumara ng injector kapag mas maraming holes. Nagets nyo? Tama. So, kaya kung papipiliin ako, mas gusto ko sa 4 holes. So, yun nga, halimbawa, bumara yung injector. So, palyado na yung motor. Eh, lalo pag araw-araw mo ginagamit, pinipilit mo. Mangangamoy ipis ang amoy ng tambutso yan, yung buga. So, pagka ganun na yung buga ng amoy ng tambutso, or tingnan nyo, spark plug nyo, puti-puti ang sunog. So, lean. Super lean na yun. Hindi lang siya lean, super lean. So, ang magiging epekto nun, mag-overheat. So, pag nag-overheat, nagsobra na yung init ng makina, tumaas ang degree. Yung heat, madidetect yan ni ECT sensor, ni EOT, or ni ET. Ibig sabihin nun, engine temperature, yung sobrang init. Mag-i-evaporate ngayon yung oil natin. Kahit sabihin mo yung oil na yan ay pinopromote natin na ay ito yan, mineral yan, ay ito may ano yan, may synthetic, ay ito, ganito yan. Maniwala kayo, kapag sobrang init ng makina, kukulo yan, mag-evaporate yan. Kasi umaakyat ang oil papunta doon sa cylinder head. Yun ngayon ang cost na nababawasan ng oil. Bakit kaya yung oil ko panay ang bawas, lalo yung entry? Yung entry, ibang usapan naman yan. Bakit kaya ang bilis magbawas ng oil? Iba naman, ang bilis naman lumapot, yung iba naman nagkulay brown. Kasi nga, nandun sa sistema na yan, bakit siya nag-overheat? Dahil gawa ng kinapos sa fuel, nag-overheat, nag-evaporate yung oil. Plus, nagbabaga na yung ring. Mamamakat yan kapag sobrang kulang na sa fuel, tapos more air. So, hindi na balance yung CO, yung carbon monoxide dun sa loob ng combustion. So, lamang na yung hangin kaysa fuel. So, cause yan overheat, sira yung piston, mamamakat ang ring, overheat. So, lalamigin yung connecting rod, mamamaluktot yan. Nakita niyo yung magiging epekto? So, bakit kaya ganun ang cost? Bakit kaya nag-overheat? Bakit bumaluktot ang connecting rod? So, ibig sabihin, kaya nagkaganon, nag-short ka na sa fuel, super lean ka na, ang daming sinisira sa makina niyan. Lean na nga ang lipay. Tapos, naging ganun pa yung sistema. So, yun yung naging epekto ng fuel pump kapag na-short sa PSI. Yan. So, may kinalaman pala ang fuel filter doon sa pag-short ng fuel. Okay. So, kaya pala bumaba yung PSI. Ngayon, ang naging sistema, pagbukas natin ng fuel pump, good ang filter. Walang problema. Pero ang PSI ay 20. So, siyempre, ang tetestingin naman natin ngayon, yung motor. So, paano naman natin yung tetestingin ng motor? Fuel pressure gauge. Yes. Ang nakakapag-detect na may problema yung motor, halimbawa, iniisip mo baka filter ang problema, tanggalin mo yung filter, ibalik mo sa tangke, tapos tinesting mo, eh mababa pa ng PSI, ibig sabihin, may problema ka nga sa motor. Subuksan mo yung motor, tingnan mo sa loob, baka mamaya putol na yung o-ring, yung external ng fuel pump ng motor. Ito lang o-ring. So nakita mo naman, good naman. So tingnan mo yung return. May return din yan sa loob. Baka barado. So okay naman. Ibig sabihin na sa motor talaga yung problema. Gauge lang ang pag-testing dyan. Kahit hindi nyo natignan yung resistance yan. So Sir other Aaron, yes sir. bigay lang ako ng tips. Pag nagkakabit kayo ng fuel filter, wag ninyong kalilimutan yung o-ring. Pag hindi nyo na isalpak yan, pupuga yung Patay. motor. Hmm. Ayaw umandar kung minsan. Kaya napakahalaga ng o-ring niya sa fuel pump na yan o sa filter. Tapos, pag magbabaklas kayo ng motor, make it sure picturean ninyo yung wire. Kasi pag nagkabalit ng polarity yan, imbis na Oo. bumuga, pahigop. Oo, kasi may nakalagay kasi dyan, positive, negative. So, yun.
So, okay na tayo sa o-ring, okay na tayo sa motor. Pupunta tayo ngayon sa voltage. So, yun nga tulad ng sinabi ko kanina, dapat pag nagte-testing tayo, mula battery, kasi ang fuel pump ay battery operated. So, tingnan natin yung battery, 12.4. Pagdating sa pump 12, ibig sabihin good. So, ano pa yung problema natin ngayon para hindi natin masolve yung problema na yan? Sa Honda to, usapang Honda to ha. So, ngayon, nasundan natin yung about sa Honda na pagtitesting, pagtotroubleshoot. So, alam na, next time kapag gumagawa tayo ng Honda, alam na natin yung gagawin natin sa pump or pagtitesting ng pump. Hindi lang sa basta na, umuugong, okay na yan. Sumisirit, okay na, hindi gano'n. Para maging accurate yung gawa natin, gagamit tayo ng gauge. Okay. So, lilipat naman tayo ngayon sa fuel pump ng Yamaha. Ito ang kagandahan sa Yamaha. Double safety ang negative trigger niya papunta sa fuel line or sa fuel pump. Katulad na nakarang training, mula pulsar, magbibigay siya ng sensor doon sa computer box na gumagana si crankshaft position ng tama. So ngayon, si ECU naman doon sa side ni fuel pump, mag-on siya in 3 seconds yung ECU. Then magka-cut off yung ECU trigger after 3 seconds na hindi gumagalaw yung crankshaft position sensor. Itong kagandahan sa Yamaha, yung mismong IC, fuel pump IC, ayan. So sa mga hindi pa naka-encounter niyan o sa mga bagong mekaniko, ang Yamaha ay may fuel pump IC, kinokontrol niya yung pump motor. So may lumalabas sa fuel pump IC na yan or pump IC na 3-phase, halos 3-phase, para siyang generator, para siyang ECG. Tatlong nag-alternate na kuryente. Okay. So, bawat linya na yon, lumalabas doon ay voltage. So, yung in ay 12 volts, yung kabila ay negative trigger. So, may program din yung IC na yon na 3 seconds nagka-cut off. Halimbawa, nasira yung nasira yung ECU, nawala yung trigger na 3 seconds. Si Yamaha, yan ang safety niya. Yung IC, gumagana lang din in 3 seconds kapag naka-off yung trigger. Or kahit naka-on yung trigger at hindi siya nagbibigay ng information na galing doon sa crankshaft, ihinto rin siya in 3 seconds. And double safety. Then kapag pumapasok yung trigger doon sa IC at pumapasok yung voltage na 12 volts, lumalabas naman sa tatlong linya niya yung nag-alternate papunta doon sa pump. Hindi nyo kayang testingin yan kasi ang fuel pump ng Honda kanina ay dalawa lang yung pin, dalawa lang yung nakalabas na linya. Positive and negative. Kaya pwede siyang i-testing sa battery diretso. Pero ang Yamaha, hindi nyo siya kayang i-diretso sa battery kasi tatlo yung kanyang linya. Kasi 3-phase yan nasa loob ng motor. Ayan. Brushless ang tawag dyan. Umiikot siya by north and pole sa loob ng pump motor ng Yamaha na yan. So, alternating yan. Pag lumabas yung kuryente dyan, may mga pan-testing na yan. May nabibiling pan-testing ng pump IC na yan. Sisid ko sa GC mamaya. Meron yan. Para malaman natin kung yung pump IC ay sira or hindi. So, meron din akong vlog niya na pag wala kang pan-tester na yon, pwede mo namang gamitan ng ibang paraan para malaman mo kung sira yung pump IC. Okay. So, ang Honda ay carbon brush type ang pump motor. Kaya, mas malakas ang binibigay niyang PSI. Ibig sabihin, pag carbon brush type, mas mabilis ang RPM. Kumpara natin doon sa Yamaha, alternating current lang siya, 3-phase. Kaya hindi siya ganun kalakas. Kaya ang binibigay niya lang ay 35 PSI ang minimum niya. Yun yung gusto kong gamitin. Okay?
Nasundan nyo? So, carbon type, parang sa barena, diba? Mas mabilis ang RPM ng barena na carbon type kaysa sa brushless. Ayan. Yan yung example nun. So, kaya ang Yamaha ay 35 PSI lang binibigay. Okay. So, ang pinagkaiba lang ng Honda at saka Yamaha, ang Honda ay merong dalawang pin lang. Ang Yamaha, dumadaan pa sa IC para. Pero same din sila ng trabaho. May filter, may pump, may regulator sa loob ng pump, yung tinatawag na return. Then, 12 volts din yung nagpapagana sa kanya. Hindi nyo pwedeng baliktarin yung positive negative niya na napakasela ng IC ng Yamaha. Bawal siya mag-overcharging kasi puputok ang IC. Ayan, kung sa mga na-encounter nung araw ng MIUI 115 or MSI 115, naku, meron ako dating tinulungan dito niyan. Nakalimang pump na siya, assembly. Wala pa kasi nabibili nung araw ng pump IC lang. So nakalima siya, ay ang halaga daw na bili niya sa kasa ay 5.2. So isipin mo sa ilang oras lang, nakalimang pump siya, nag-abono. Isipin nyo kung 5.2 yun, times 5. Yung pala, kaya lagi pumuputok ang pump, hindi niya chinek na yung regulator pala ng MSI ay sira na, kaya nag-overcharging. Kada start, putok ang IC. Kaya kapag gumagawa kayo, naka-encounter kayo ng pump ng Yamaha na pumutok or hindi na gumagana or wala na kayo narinig na ogong, testingin nyo rin muna bago yung lahat. Testingin nyo rin yung regulator or yung kanyang charging. Baka overcharging na. Ang maximum lang na charging ng mga FI ay 14.8 volts. Yan, take note nyo na. Kasi kailangan nyo mag-take note ngayon kasi every time na may training, gagawa nyo ng mas magandang gagawa nyo to ng drawing or gagawa nyo to ng assignment. Para may remembrance kayo kasi alam nyo, kapag gumawa kayo ng assignment, may gagawin akong software or may gagawin akong apps na free yun sa inyo. Lahat na nandito free yun. Pero ibibenta ko sa tagalabas yun. Sa inyo dito free. Makikita nyo yung mga gawa nyo. Lagyan nyo nung submitted by, submitted to, ganon. Para alam ko kung sino, pa, alam nyo kung sino kayo kapag nakita nyo na to sa isang apps na ito yung gagawin. Wiring apps, then yung itong FI learning apps. Ayun. So, siyempre, pag tinignan na iba, hindi nila maintindihan. Pero pag kayo tumingin, maintindihan nyo bakit. Kasi umattend kayo ng training. At merong mga rewind to yung training natin. Ganon. So, ngayon, any question? Ayun, may nag-raise hand. Yan, si raise hand si Sir Jed. Sir, recall ko lang sir, ang sa linya ba ng pump ng supply ng Honda, apat ba sir? Para mali ata nalista ko, tama ba? Apat ang linya na papasok doon sa fuel pump. Kasi yung dalawa doon, yung isa, apat kasi, yung isa positive, yung isa negative trigger galing sa ECU, yun yung nagpapagana ng pump motor. Yung dalawa naman, yung isa naman papunta sa gauge. Yun yung fuel gauge. Sa floater. Yung isa negative ng fuel gauge. Kaya apat yan. Sa Yamaha naman, apat din yan. Magkahiwalay lang ng sakit. Ganon. Oo, tama. Sa Honda, pinag-isa lang ang sakit. Ganon din sa Suzuki. Rider 155, pinag-isa lang din ang sakit niya. Pero same lang din yan. Meron siyang fuel gauge at meron siyang positive negative. Question. Ito na pagkakataon nyo. Question. Mukhang nasolve ba? Nag-guess nyo naman yung topic. Yes, sir. Mukhang hindi naman din naabuti ng engine temperature Pero bigyan ko kayo ng konting idea sa engine temperature. Habang, may question, open mic. Sige. Take ko mga question or suggestion or merong magbibigay na information. Sige, open mic. Sir, paano ba naman pag nagpalit ng ng mas mataas na PSI na pump katulad ng mga racing, yung mga UMA? Ang tanong doon, bakit yung magpapalit ng mas mataas na PSI? Anong purpose?
Kasi Eh, ang standard ng Yamaha 35, ang standard ng Honda ay 42. So ngayon ang tanong diyan, bakit ka magpapalit ng okay, walang problema sa brand. Magpapalit ka ngayon ng mas mataas na PSI. Anong purpose? yung, pwede ba siya sa malaking load? Okay. Sa mga kargado. Ganito, kapag sa mga kargado, palalakasin natin yung fuel pressure para mas malakas ang buga. Pero ang nangyari, nagpalit ka ng mas mataas na fuel pump or tinatawag na 3 bar o 5 bar pero yung injector mo stock, hindi pwede. So, ang pump sa mga kargado or sa technology ng Thailand, malaking bagay sa mga sir kasi ang ginawa sa Thailand, naglabas sila ng mga mataas ang PSI kasi minsan, kaya naglabas sila dati ng mga pump na ganyan, hindi uso pa dati ang remap, hindi pa uso dati yung mga kung ano pang may pero nung araw para mabago yung fuel degree or yung ignition degree, mga ganon. So dinadayo nila sa fuel pump para mas lumakas daw ang volume ng fuel para ma-hit niya yung kailangan ng doon sa AFR. So tama nga naman. Nung araw na hindi pa na-invento yung mga programming na yan. Ngayon, fuel pump versus programming. So parehas na silang yung magana. Yung nga lang si fuel pump meron siyang kahinaan. Kapag matataas na PSI, karamihan dyan, pumuputok ang dulo ng injector. Yung iba naman, pumuputok ang hose. So, yan yung nagiging problema yan kapag mataas ang PSI. Din minsan sa return, mas malakas ang return. Kasi gawa ng, bakit mas malakas ang return? Ang balik ng fuel sa return. Kasi nga yung injector, malilit ang butas. Kaya ang paggamit ng mas mataas na PSI, dapat marunong ka mag-compute or marunong ka mag-testing ng return. Kaya para sa akin, wala problema sa brand kung bibili ka ng mga brand na ganyan. Pero mas maganda, ah, calculated mo yung AFR. Hindi lang basta na magtataas tayo ng pump na hindi natin nakakalculate yung AFR. So, mayroon pambasa ng AFR gauge ang pambasa doon. So, sa Thailand, ang ginagawa nila, kasi ang nangyari sa atin sa Pilipinas, ito, may mga ilan na rin nakakaalam to eh. Diba yung fuel pump, meron 12 volts na papasok. Yan, tignan nyo to ah. So yung pump, meron siyang 12 volts. Ayan. Then sa kabila ay negative. So negative to, positive. Ito yung line niya. Line. Yan. Nangyari dyan, so tama yung sinabi ko kanina, na dapat ang pumapasok sa fuel line na positive ay 12 volts. Ang nangyayari kapag nagbubukas ako ng light, nagbubukas ako ng kusina, or nagbubukas ako ng kung ano-anong nilagay kong load, nagiging 10 to 11 volts na lang siya. Imbis na yung pwersa ng line ko ay papunta dito sa battery, pag susi ko, naaagaw siya ng ibang linya. So, ang tayong ginawang paraan dito ng mga Thailander, so pinutol nila tong linya. Ba dito pamilyar na eh. Ayan. Pinutol nila linya na yan. Naglagay sila ngayon ng SPST relay. SPST relay. Type yan ng relay. Yan yung ginagamit sa mga busina. Tawag yan SPST relay to power. Single pole, single throw. So, nangyari dyan, yung 87 na number, kinonect nila doon papunta sa pump. Papunta sa pump. Ay, mali. Sa battery pa to. Sa pump. Ay, tama nga. Ito nga. Battery. Pump pala yan. Pump. Ay, papunta sa pump. Then yung 30, diniretso nila sa battery positive. Then yung 86, 86 na line, yun ngayon ang kinonect nila dito sa yung pinutol na isa. Yan.
Then yung 85, ilagay nila sa negative. So, kahit magsusi siya or maraming load na umaagaw doon sa susian, si relay, ang trabaho niya taga-rekta ng voltage from battery papunta sa pump. Hindi nagbabago yung voltage na pumapasok doon sa pump. Consistent siya kung 12.4 ang battery, 12.4 nila papasok sa pump. So hindi, walang chance na humina yung fuel pump pressure. Kahit magbukas ako ng mga ilaw, walang chance na mamatay o bumaba yung minor. Pansinin nyo kapag maraming load, buksan nyo. Yung minor nyo nagbabago din kasi umihina yung pressure. Umihina kasi yung voltage na pumapasok sa pump. Na dapat hindi umihina yan. Ginagawa lang ito pag sobrang dami yung ano mo, yung load mo lalo pag nagde-December. Dumadami load pag December Marami patay sindi sa motor So humihina ngayon yung pump natin. Isa yan sa pinaka malaking bagay sa FI na hindi dapat nag-short yung voltage. Kaya pwede natin gawa ng relay yan. Positive line lang. Lalagyan natin. Okay? So, nasundan? May question? Question. Sige, Sir Eric. Sir, yung sabi mo release, sir, sa Yamaha, sir, mag-gate po yan, sir, sa mga malalaking CC, sir. And like, relay talaga yung fuel pump, sir. Galing ECU to, dahil pa ng ECU, dahil pa ng relay to fuel pump. Makikita po na, sir, sa mga traction bike, pati sa mga big bike. Meron. Tapos ang fuel pump po, sir, ay sa mga big CC, carbon na siya, sir, sino sa Honda. Wala na siyang tawag mo kanina, sir, sa mga MIUI na meron siyang 3-wire special. Sa mga malaking CC, direct na siya, kuha na siya, carbon type na. So, ang tanong, 4 na wire. For confirmation doon sa training kanina, sa sinabi ko, bakit nila pinapalitan ng carbon type? Kasi sir, para sa akin lang, sir, sa akin lang, sir, kung mali, kaya umati ako ng training, para madagdag idea ko, sir. Yes, sir. Madagdagan idea, sir. Kasi, sir, para sa akin, kasi big CC na, sir. Para mataas yung pressure, sir. Yes. Pero kami, sir, ang ginagamit talaga, sir, ng mga sir, EPA talaga ginagamit namin, sir, pag gumagamit kami ng pressure gauge. Tama. Pressure, So, EPA. So, sa EPA kami gumagamit. Sa ako, experience na. Confirm yung tinuro ko kanina na kapag sinabi mong 42 PSI sa mga Honda, carbon type motor. Kapag mga Yamaha ay alternative type. Yes, sir. Siya. Kaya mas malakas ang pressure yes, sir. Pero meron siya. Yes, sir. At saka, sir, tama mo rin, sir, yung sabi mo na yung injector hole. Actually, sir, halos ang ginagamit na injector hole sa mga lalaki. Yan na halos na encounter ko ng mga holes, sir. Yes, karamihan sa mga racer. 4 holes na halos sinagamit, sir. Sa encounter ko lang, sir. Nakikita ko sa mga, pati sa production bike. Kasami yan, sir. Tama yun, sir. Yan lang, sir. Salamat. So, confirm ka, Sir Eric. Thank you. Kasi support yan sa topic kanina. Baka kasi yung sinasabi ko kasi kanina, baka sabihin ko, baka theory lang, hindi yun. Karamihan ginagamit talaga yan. Yung 4 holes na yan, mas malaki ang butas. Pero, same city. Idagdag ko lang siya. Yes, sir. Idagdag ko lang siya. Sa akin lang, sir, tingnan yung 700cc na ETB, sir. Production back yan, sir. Pero yes. 700 single piston, ang piston niya, sir, is 102, I think siguro 102 mm. Ang laki ng bore, sir. Pero yung ang iyang injector holes is 4 lang. 4 na hole lang, sir. Tapos ang iyang KPI, sir, is iyang pressure gauge is tumatakbo ng 300 patas na, sir. Yun lang. Tapos, sir, yung sabi naman ni sir kanina, yung baliktad yung wire. Actually, sir, meron na kayo encounter dito, R1, nasusunog yung fuel pump. Pagaling sa labas, nire-repair. Nasusunog yung pump, sir, kaya minsan kaya baliktad. Mag-ingat minsan rin, sir, ka ng mga repair. Mas maganda, palitan na lang talaga.
Yun talaga pinaka-focus. Yun lang sir, yun lang madagdag ko lang sir sa sir. Sir, Salamat thank po you. sir. Yes, sir, kasi mga nakahawakan, mga big bike na. Alam mo, pangarap ko pa lang yun, di pa ako nakakawak ng big bike, sir eh. Pero, yung actually, sir, Actually, actually sir, dito lang ako natuto sir. Actually sir, galing lang ako ng nasa sir dyan sa Pilipinas sir. Yan, lumabas lang ako. Actually sir, wala akong nalis. Ang last na training ko sa Pilipinas is ang Dominar lang sir ng Kawasaki. Yun na-advance lang ka na. talaga sir. Advance ka Dito na, lang sir. talaga sir. Pusa lang talaga Pilipino sir. Experience talaga sir. Experience talaga sir. Kailangan lang sir. Kahit ano pa yung training, basta importante willing ka matuto. Pasalamat nga ako sir. Dito ka sir. Nakakita ka na sa Facebook. At least madagdagan yung kaalam. Yes sir. Salamat nga sir. Pasalamat nga ako sir. Yan, ang ibang bansa, mas advanced talaga sa mga troubleshoot kasi tayo dito, mga tinitira natin sa Pilipinas, bihira ang big bike, karamihan small bike sa ibang bansa. Karamihan talaga big bike na talaga tinitira dyan. Kaya, minsan, yes sir, naka-encounter ka ng mga sira, ikaw mismo yung mag-aaral ng sira kasi once na tinuruan ka, ano na yun, ikaw na bahala mag-explore nun. Hindi wala doon na pagka nagpumagawa ka ng motor, i-guide ka pa. Automatic, pagpasok mo doon, dapat tandaan mo lahat ang tinuro sa'yo. Para pagdating doon, yes sir, tama sir. sa self, ano ka, sir. Wala kasi katulong sir. Sarili mo talaga ang kasangkamulan sir pagdating sa trabaho sir. Kaya ang hirap lang talaga. Kaya salamat nga ako sir kasi nandiyan ka sir. Nanonood sa mga vlog mo. Alam niyo ba, na mas maganda gumawa ng big bike, mas mabilis maghanap ng troubleshoot ng big bike kumpara sa maliit na motor. Kasi sa big bike, meron siyang tinatawag na yung troubleshoot niya, comparison troubleshoot, sa tulad niyan, 4 yung cylinder. Yes, sir. Mas mabilis ka makatrace, halimbawa may sira yung injector, mabilis mo siya matrace sa pamamagitan ng actual testing na walang diagnose. Siyempre, pag may diagnose, makita mo may error na injector. May ganon. Yes, Pero sir. paano mo, actual mo talaga titingnan, may maganda niya, may comparison siya, malalaman mo kung sira or hindi. Like, dyan sa injector na yan, malalaman mo yung nagmamalfunction or hindi. Yan ang kaganda sa big bike. Kumpara sa maliit na motor, na kapag nagloko yung injector, minsan ang daming pang pagdadaan ng troubleshoot, hindi agad matagin yung injector kasi dadaan ka pa dito, may dadaan ka pa Yes, sir. doon. Tama yan sir, tama. Tama yan. So, tayo naman dito mga sir, hanggat tayo pinapahintulutan tayo ng malinaw yung pag-iisip natin, siguro soon mararating natin yung big bike na yun. Kasi ang ginagawa ko kasi ngayon, ang inopen ko ngayon, puro ano na, papuro na yung mga training natin kahit online. Bukod lang sa mga exclusive training kasi may mga tinuturo ako sa mga exclusive training na hindi ko natuturo dito kasi yun mga paid yun. Isa nag-aaral dito mga teacher, nag-aaral dito siya mga exclusive, mga paid yan sila. So, hindi man tayo ganun kagaling pero makikita naman natin mga teacher talaga yung nagpapaturo sa atin kasi ginagamit nila sa pagtuturo nila sa school. Like dyan sa ibang mga school dito sa Pilipinas. Sabi? Oo. Pero doon na tayo sa dulo. Hindi yung sa gusto natin dati. Doon, mauubos natin lahat ng mga sensor na to sa pag-aaral. Importante lang, every time na nagtitraining mag-take note kayo kasi yung assignment mga sir, hindi ko kayo pinapahirapan dyan. Alam niyo yung logic dyan or yung kaalaman na binibigay ko sa assignment. Diyan ko malalaman kung nakinig kayo. Tingnan nyo, maraming gumawa ng assignment hindi nakinig na maigi sa training. Nakikita ko yung details, hindi kumpleto, kulang-kulang. So tandaan nyo kapag kayo nag-troubleshoot ng motor, kung paano nyo yan sinulat, ganyan nyo rin yan, ganyan yung mga gawa kasi kulang sa detalye. Dapat kapag gumuguhit tayo ng isang katulad ng ganito, dapat gawin natin yung best natin. Kung paano ka nakinig, isipin mo, idugtong mo doon. Gawan mo ng paraan kung paano ko sa idugtong doon sa ginagawa mong assignment. Kaya napakonvert ko sa schematic kasi mas mabilis siyang maintindihan kapag tiningnan mo kumpara doon sa mag-a-assignment tayo na puro written. Dapat convert natin yung schematic kasi pag nakita mo, ito yung tinuro ni Sir Aaron, yung CKP, ito pala yung connection niya, ito pala siya. Ayan, papunta tayo mga sir. Tandaan niyo yung training natin, papunta tayo sa programming. Inuunti-unti ko lang kayong turuan kasi
hindi pwedeng maging FI mechanic tayo na hindi natin pagdadaanan yung program. Kaya nga, ino-offer ko yung mga promo na yan kasi matagal ko na talagang pangarap yan sa mga mekaniko na marating din talaga yan. Siyempre, una-una, kumikita din kayo niyan kapag malaki ang kitaan kapag natuto kayo. Papunta tayo sa programming. Uunahin lang muna natin yung mga FI sensor para pag pumasok kayo sa programming, hindi na kayo nanguhula na, oh, bakit tinuro sa amin to? Hindi ko naman alam yung pinanggalingan ng sira na to. Bakit ako magpo-program? Sira pala yung pump. Diba? Baka maya, kasi pumalya yung motor, mababa yung fuel pressure gauge, ang tinira natin ay programming. Ay, kaya kabul ng programming yan. Babaguhin ko, hindi ganon. So, hindi basta-basta ang pag-program ng motor. Bakit program? Kasi ang FI motorcycle ay program ang nagdadrive dyan. Kaya hindi pwedeng hindi natin, wag tayo magpunta sa programming kasi ang daming problema yan. Ang daming nag-aaway dahil sa programming. Hindi mga sir. Ayon sa hindi natin, makakahawak tayo ng motor na FI na program ang nagdadala. Mamaya gawa kayo ng gawa okay naman yung ganito, bakit palyado? Yung pala, may problema pala yung nagkakaman doon sa sensor. Kaya inuunti-unti ko na siyempre may guide kayo dyan. At sana kapag may mga promo at kaya naman ng budget nyo, kunin yung mga sir kasi ang hirap talaga ang mahal ng mga puhunan ng mga tools na yan. Ano kayong baga regalo na yun sa mga mekaniko yung mga promo. Kaya kanina hindi ako nakapagpa-shipping ng mga nag-order. Yung second batch kasi for shipping na eh. Kompleto na yung ano nila. Kompleto na yung tools nila. Nagsidatingan na. So, next week parating naman yung pang third batch na mga order. Then, sunod na week para naman sa mga fourth batch. Pero, habang lumalayo yung batch, mas tumataas ang presyo ng tools kasi depende kasi yan sa shipping nila. Ito kasi mga nakuha ko ngayon, promo nila yun ngayon, kaya mas mababa ko rin nakukuha. Mababa ko rin binibigay sa inyo mga sir. So, magamit niyo yan. So, siguro baka pag nagkaroon kayo yan, ilang motor lang, bawig nyo na yung puhunan nyo mga sir. Ang ano lang dyan, ang una kong paalala sa inyo dyan, kapag nag-aaral kayo ng programming, huwag nyo agad expect or huwag nyo agad hanapin yung mga professional na turo. Dahil hindi ganoon ako magtuturo. Pag nagtuturo ako, simula tayo sa basic. I-unlock ko na kita kung ano yung dapat doon pag-unlock, mapapamiliarize ka sa mga ganito. Hindi ko agad ituturo na ganito yung pag-pro. Baka kasi minsan, kaya sa totoo lang, ang daming galit sa akin ngayon sa online. Bakit? Ah, hindi ko daw sila binigyan ng support or pinabayaan ko sila. Totoo yung mga sir, iniwan ko na sila kasi nagkaroon kasi ng conflict or nagkaroon ng iba, nagkaroon ng sungay. Ayoko naman ng gano'n. So, ang nangyari kasi, inunlock ko muna sila. Pinapamiliarize ko sila sa mga software, sa mga files, sa pag-program. Hindi ko muna tinuro sa kanila yung professional na turo kasi gawa ng iba kasi ang pagtuturo noon. Kasi katulad mo, mag-aaral ka ng grade 1, ng mga sira, example ko lang, mag-aaral ka ng grade 1, ituturo ko sa iyo pang first year high school, hindi ka kayanin ng utak mo, mag-aaway lang tayo, hindi mo kakayanin siya. Kaya kailangan, ang unang aral natin ay magsimula ka sa pag-guhit-guhit. Diba sa grade 1, yung guhit na nga, yung natuwid, hindi pa natin maituwid eh. Yung L na nga lang, nagiging S pa eh. Grade 1, di ba? Uulit-ulitin mo yun hanggang sa maging matuwid yun. Ganun ako magturo mga sir. So, unti-unti, then ang gawin yung take note. Then kapag may question, tawag agad or chat agad para mas maintindihan natin. Huwag muna tayong pupunta dun sa next step hanggat hindi natin nakakabisado yung unang step. Siyempre, tayo din naman ng mga team ko. So, yung training natin, hindi na tayo abot ng 11. Hindi na natin aabutin yung engine temperature gawa ng aalanganin. Mabibitin kayo mga sir kapag tinuro ko to. Kasi ang engine temperature ay may kinalaman or connected sa program ang ituturo ko sa inyo. So, ngayon ay hindi na abutin. So, dito muna tayo sa pump. Ngayon, kapag may mga question kayo about ngayon sa pump or about dito sa tinuruan pump system na to, so, pwede kayo mag-chat sa group chat. Mga official GC natin mga sira, official na natin yan. Kumbaga, wala nang alisan yan sana. Wala nang maglilib kasi ako pa naman kapag may naglilib na hindi na permission, binablock ko agad sa page. Pero pag nag-permission ka,
malaya kang bumalik. Anytime na gusto mong bumalik. Sa permission kapag aalis ka or nahihingayang ka na o di permission to leave ka na. Huwag kang aalis na walang paalam. Kasi kung sa eskwelahan ka nag-aaral, lumabas ka ng room na walang paalam, tingnan ko lang, habulin ka ng eraser nung araw naranasan ko yan, nahabol ako ng eraser Buti ngayon wala ng eraser Ayan. So, dapat ano lang tayo, respect lang tayo. Ma'am, may I go out? Ma'am, may I come in? Parang ganun. So, ganun tayo sa pag-aaral. Siyempre, tuturuan ko kayo hanggat sa abot ng makaya ko din. Pakinggan nyo lang. Then, ang gawin natin, every time na may training, gawa kayo ng assignment. So, may nakikita ko dito na mga estudyante ko, simula pa sa wiring, mga sir, nandito siya. Hanggang sa FI na ngayon, nandito pa rin siya, nakikinig. Then, yung mga gawa niya, makikita niyo yan, sir, sa apps. Sa apps tutorial, nandun yung pangalan niya. Makikita niyo yan, mga sir. Maganda yung, ano yan, guhit kamay niyan. Kaya nagagamit ko yung drawing niyan doon sa, sa mga training ko. Sir, as lang, nasa FB mo or YouTube, ano daw? Kailang, hindi ko nabasa. Wala yung chat. So, may chat dito. Chatboard. Wala makita. Wala yung chatboard. Wala punta yun. Wala akong makita ang chatboard dito Kung makita yung chatboard, saan ba napunta yun? Nawawala. Yari. Nawawala yung chatboard dito sa screen ko. Ayun, nabasa ko na. Yan. Ang bihira tong kamay na hindi marunong sa computer. Wala problema yan. May nag-chat hindi ko nabasa yung tanong niya Yung mga sir, pag hindi ko nabasa, chat yun na lang sa messenger natin. Doon natin pag-usapan yung ibang mga topic na hindi natin naabot ngayon. Pasensyahan nyo na yung training natin talagang siguro. Kasi ang tinuro ko sa inyo ngayon, basic lang talaga yan mga sir. Pero alam mo sa iba, ano sa kanila yun sobrang hirap na hirap sila mag-test niyan. Tuwalay, isang vlogger na kilalang vlogger, maniwala kayo mga sir, isang buwan niya bago mapaandar ang motor. Sa amin, in 10 minutes or 5 minutes, mandar pa yan. Hindi na lang na binlag kasi mapapaya talaga Alam ni Sir JM yan, di ba Sir JM? Ayaw maniwala kasi engineer kasi yan Sorry mga sir kung fans kayo ng mga yan. Pero Yes, sir. Yes, sir. isang bagay na natulungan ko siya, nakatulong naman ako sa kanya. Hindi ko siya sinisira dahil siyempre naging kaibigan ko yan. Pinarinig ko lang sa inyo na yung time na yun, hirap na hirap siya, halos ang buwan niyang ginawa. Wala. Tinawag din pa yung isang vlogger din na kilala para mapaandar yung motor na yan, pero ay nabigo pa rin. Walo mekaniko niyan mga sir noong time na yon. Tapos siya, sa mekaniko din. Ang nangyari, hindi niya napaandar kasi nga hindi siya naniniwala doon sa gates. Tinatanong ko sa kanya, may gates ka ba? Meron lang doon sa baul, di ko ginagamit kasi nga, ito ako Ganito ako, sige. Hindi yun. Pero hindi niya na na-vlog yun mga sir kasi nga, ano na yun. Pero natuwa naman ako kasi nakatulong ako sa isang side sa kanya. Ayun, nakatulong tayo sa isang bagay na saglit natin ginawa. Nagtanong kanina Hindi ko na makita ang tanong mo sir. Chat mo na lang doon sa GC. Sir Gordo, pawit. Kingitin-ngitin lang yan, no? Hindi na naman matutulog yan Yan, thank you sa mga team na nandito sa training natin ngayon. Naki-join din sila, then naki-share. Sir Gordo, Sir GM, Sir Richie, Sir Alfie, sila, mga team natin. Wala dito si Marky. Busy na naman, Yan. Screenshot nyo na lang mga sir yung mga umattend dito. And then, post nyo sa Facebook. Tag nyo kami para inggitin natin sila. Ano yung bakit inggitin natin sila? Para mag-forsige din sila mag-aral. Kasi paano yan? Gusto ko rin yan. Pag pumasok sila sa GC, step by step yun. Pumasok sila sa GC ng 3.0, GC ng 3.5 CO, pumasok sila sa GC ng ECG, pumasok sila ng GC ng CGP. Bibigyan mo sila ng link hanggang makagawa sila ng assignment.
Then pagpasok nila sa official, gusto nila mapanood ito, o di ibigay natin yung replay. Ganun ang mga sir eh. Hanggang sa makarating nila or marating nila kung paano yung narating yung hindi tayo ganun kagaling magturo mga sir, pero maniwala kayo. Tsaga lang kayo. Yung tinuturo namin sa inyo, pag-unlock lang yan, explore nyo yan. So pag gumagawa kayo ng motor sa parte na yan, ito yun eh. So hindi na kayo mahihirapan. Sobrang basic na lang. At basic naman talaga yung tinuturo ko, pero tututo naman kayo basta nakinig lang. So maraming thank you mga sir. Hanggang dito na lang yung training natin. Yan. So sa mga gustong maghabol ng programming tools, i-extend ko para sa inyo mga sir. Kasi nagbigay ako ng port batch eh. So may pumapasok. Kasi may mga nagpapareserve ng malayo gawa ng wala silang budget ngayon, nagka-emergency or iba, hindi talaga inaasahan na may ganun pala. So, nag-PM sila sa akin, sir, baka bigyan niyo ako ng pagkakataon sa ibang promo. Sige, sabi ko, sa port batch ka na pumasok. Kasi itong third batch saka second batch, parating niya. Yung third batch, meron pang alam ko 12 or 10 na lang na slot. Sa fourth batch, ilan lang yung nakapasok. So maraming pang available. So wag niyo palagpasin yung mga sir. Meron tayong Honda, meron tayong Yamaha, meron tayong Y-Connect, meron tayong Rusi sa mga mahilig sa Rusi, meron tayong Pambinelli, meron tayong pang R3, meron tayong meron tayong pang Sniper version 1. So pili na lang kayo kung alin yung trip niyo dyan mga sir. Big So, bike meron. big bike. Sir Gordo, may big bike to. Yan, sa mga gustong mag-invest ng mga programming tools ng pang big bike, ayan si Fix Moto. Makikilala nyo naman sa page. Follow nyo yung page niya para makita nyo yung mga trabaho niya araw-araw. Hindi talaga yung nakaka-reply agad. Minsan mag-reply yan sa linggo kasi gawan tampak lagi ang gawa niyan. Yun. So, sana may natutunan, may na-take note din, gawa ng assignment. Din. Nakikita ko na lang sa official GC tayo lang yung nakita. Kaya kahit magpasa kayo, kahit di nyo na i-PM sa akin, pasa nyo dyan yung assignment yung mga sir. Tandaan nyo, kapag nakompleto nyo yung training, nakompleto nyo yung assignment nyo, bibigyan ko kayo soon ng certificate ng participation nyo dito sa training natin. Para meron naman kayo recommend soon pag nakompleto nyo yan. Sa ngayon, Si Eman wala, nag-deliver. Nag-deliver ng dyno. ayun, ayun kanya pala yun, no? Diniliver, kaya pala hindi pala siya nakasali. Yun, no? Marami pa tayong hindi nakapasok dito na Teamson. Yung mga team natin, mangyayari, magkakaroon tayo isang training na medyo mahaba-haba. Pagsasalitain namin sila, bibigyan namin sila ng schedule. Sino yun nasa likod mo? Ato, no? May chicks. May chicks. May chicks ka na naman. Okay mga sir, so hindi ko na pababayan hanggang dito na train natin. Then babay na. Tapos na lang sunod natin na topic. Hindi natin naabot. Treasure eh. Okay, so kita-kits tayo next training. Okay, salamat sir. Bye-bye. Thank you na Salamat, marami. Thank Thank you you. po. Yes, sir. Maraming salamat. Thank you. Bye. Bye. Thank you.